Muling nagkasagutan ng Pilipinas at China dahil dito sa isang floating platform na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Pilipinas, ayon sa ating bansa mga kapatid, tanggalin dapat ng China etong inilagay nilang istruktura at kagamitan dito sa may Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pero nanindigan ang China na pag-aari nila ang Bajo de Masinloc at may karapatan sila sa naturang maritime feature. Mga kapatid, pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. Mula rito sa UNTV News and Rescue, manonood tayo ng isang balita at pag-uusapan natin to, bibigyan natin ng komentaryo at reaksyon. Bago natin to simulan, alam ko meron kayong kanya-kanyang kinakampihang political party, pero mga kapatid, ito'y walang kinalaman sa politika ha. Ang pinag-uusapan natin dito yung soberanya ng ating bansa. So sana kahit na anong kulay yan, green, pula, pink o yellow ka, sana mga tol nagkakaisa tayo. Ang ipinaglalaban natin hindi lang yung ngayon kundi yung susunod pang henerasyon. Yung future ng ating West Philippine Sea mga kapatid, no? So sana wala sa inyong pro ganito, pro ganyan, ay nako po. Dapat iisa lang tayo, pro-Filipino tayong lahat, no? So panoorin natin to mga tol, samahan ninyo ako. We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Bajo de Masinloc. Cease similar actions that violate Philippine sovereignty and sovereign rights in and within the vicinity of Bajo de Masinloc and comply with its obligations under international law. Ipinatatanggal ng National Task Force West Philippine Sea o NTF-WPS sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang inilagay na movable floating platform ng China sa loob ng lagunang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Bukod sa floating platform, natuklasan ang iba pang inilagay ng China gaya ng karagdagang mga boya at antena. Tatandaan ninyo mga tol, noong 2016 arbitral ruling, hindi kasama sa nagkaroon ng ruling itong Bajo de Masinloc. Sa makatwid, ito'y hindi pag-aari ng Pilipinas, neither ng China. Hindi rin nila pag-aari yan mga tol. Ito'y isang traditional fishing ground noon pa man mga tol ng iba't ibang mga bansa, hindi lang ng Pilipinas, China, pati Vietnam dati malayang nakakapangisda dyan. Ngayon, yan ay inaangkin ng China. Kumbaga sa isang lugar merong isang bukal na likas na yaman, merong isang pribadong umaangkin ng bagay na ganun, kahit na yung lupa na yon ay hindi naman nila pag-aari. Gagets ninyo kung saan ko itinutulad? Kasi mga tol, hindi na pag-aari ng China etong lugar na yan dahil ito'y nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Napakalayo pa niyan mula sa kanila. Pero dahil nga mayaman, gusto nilang angkinin. Dahil nga masagana, gusto nilang angkinin. Anong tawag dun sa wikang Tagalog? Madamot. Sa pamamagitan ng satellite imagery, makikita noong May 20, wala pang istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc. Kinabukasan May 21, na-monitor ang dalawang Chinese research vessel sa entrance ng Bahura na pinaniniwala ang nagdala ng sinasabing movable floating platform. May 25, unang na-monitor sa southeast entrance ng Scarborough Shoal ang istruktura. Noong May 26 naman, unang nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dito nakumpirma at nakuhanan ng larawan ang istruktura. Ito yung sinasabi natin na ngayon ay nakakakita na tayo ng signs. Kailangan mas lalong maging mapagbantay ang ating gobyerno, ang ating mga kinauukulan. Mga tol, kahit na sino pa. Halimbawa mga tol, 2028 matatapos na yung termino ng administrasyon ngayon, papalitan na ng bago. Sana huwag itong pabayaan. At sana tayong lahat ay matuto na sa mga nakaraan dahil dun nga sa Mischief Reef, sa Panganiban Reef mga tol, nagsimula lang yan sa mga ganyang-ganyang structure. Hanggang sa lumaki o tignan nyo ngayon kung ano na itsura nun. Imagine nyo magkaroon ng ganong kalaking artificial island sa gilid ng Pilipinas dito sa may Bajo de Masinloc. Naku po. Noong May 28, ang Philippine Coast Guard naman ang nagsagawa ng MD-8 flight. Dito, nakaranas na sila ng panghaharas sa helicopter ng PLA Navy. Muling namataan ang dalawang Chinese research vessel sa lugar noong May 29 at nadagdagan ang mga boya na inilagay ng China.
May 30 nakita ang 6 na tao sa loob ng floating platform, isang rubber boat kung saan nag-install sila ng antena. In this particular MDA flight, we were not just harassed by a PLA Navy helicopter. The Chinese government decided to send a fighter jet to harass and bully the Philippine Coast Guard aircraft while we are conducting this routine MDA flight. Siyempre, hanggang ganito lang muna tayo ngayon, no? Press con para at least maipaalam natin sa Pilipinas o sa mga Pilipino kung ano yung nararanasan ng ating mga kinauukulan. At siyempre, para magising na rin yung mga nasa may kapangyarihan na nagbibigay ng budget sa atin. Uy, kaysa mag-away-away kayo dyan kung sino yung gusto ninyong impeach o kung kanino kayong block. Tignan nyo kung anong nangyayari dito sa ating sa ating West Philippine Sea. Bigyan naman ninyo ng pansin. Noong May 31, isinagawa ang pinagsamang aerial monitoring ng PCG, AFP at BFAR. Napansin sa loob ng bahura ang isang floating object na kahawig ng drum. Nadagdagan ang 2 boya na unang inilagay ng mga Chinese Oktubre ng 2025. Bukod sa antena na itinayo sa mga bato, nilagyan din ng mga antena ang mga boya. Inilipat na rin sa gitna ng bahura ang floating platform mula sa entrance sa pamamagitan ng mga service boat. Naniniwala ang mga opisyal na maaaring ginagamit ang platform at mga research vessel para sa pangangalap ng datos, bagamat wala pang pinal na assessment. Ayon sa PCG, ito ang unang pagkakataong nakita ang ganitong uri ng floating structure sa mga bahura sa West Philippine Sea. Yes, this is the first time that we documented a movable platform that was placed in Bajo de Masinloc. Kung titingnan mo parang balsa lang siya, no? Napakaliit lang, 6 na tao, masikip na eh. Pero mga tol, huwag niyong mamaliitin yung mga ganito klaseng maliliit na bagay. Sa umpisa maliit yan, pero maniwala kayo sa hindi. Matuto tayo sa kasaysayan. Lalaki ng lalaki yan. Ang Bajo de Masinloc ay nasa 119.65 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Palawig, Zambales. O, kita nyo kung gaano kalayo sa atin at kung gaano kalapit lamang sa atin. Pareho yan malayo at lapit. 100 nautical miles, ganun kalayo ang Bajo de Masinloc dito sa Palawig sa Zambales. Sobrang lapit niyan mga tol dahil pasok na pasok yan doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Which is etong part na yan mga tol, nasa 400 to 600 nautical miles yan mula doon sa pinakamalapit na isla ng China. O compare mo yung 400 to 600 nautical miles to 119.65 nautical miles. O, tiruin mo kung gaano kalayo nadadayo nila. Dinadayo nila yan mga tol ha. Pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, samantalang tinatayang nasa 500 nautical miles ang layo nito mula sa Hainan, China. O, di ba? Tinatayang nasa 500 nautical miles. So tama nga yung yung estimation ko, 400 to 600. O ito tinatayang nasa 500 nautical miles ang layo niya mula sa Hainan Island ng China habang 119 lamang naman sa atin. Kita nyo diferensya mga tol? Kumbaga parang dumayo ka sa kabilang barangay, sa kabilang barangay tapos sasabihin mo part pa yon ng bakod mo. Grabe, di ba? Ang Department of Foreign Affairs naghain na ng kaukulang demarche at diplomatic protest laban sa hakbang na ito ng China dahil paglabag ito sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa international law. Binigyang diin ng DFA na hindi ito naaayon sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC, kung saan lumagda ang ASEAN country at People's Republic of China. The continued presence of the semi-permanent floating platform without consent or authorization is not only a violation of the sovereignty and jurisdiction of the Philippines, Grabe talaga. Pag mahina ka talaga, ganyan ang mararanasan mo. but is also inconsistent with international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. UNCLOS, and the 2016 award in the South China Sea arbitration. Their presence is a clear violation of China's commitments under the 2002 Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Pero sinabi ng Chinese Embassy sa Maynila Eto na. na pag-aari ng China ang Huangyang daw o Bajo de Masinloc. Ayon sa China,
Kanila ang lugar at may karapatan silang gumawa ng mga aktibidad doon tulad ng scientific research. Oh. Kanila daw mga tol. Etong Bajo de Masinloc. Pag-aari daw nila. Hindi rin nila tinatanggap ang 2016 Arbitral Award at sinasabing wala itong bisa. Sabi ng National Maritime Council, idadaan nila sa mapayapa at legal na paraan ang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas at muling iginiit na hindi isusuko ang anumang teritoryo ng bansa. Again, we will guarantee that the Philippine government will do everything on its part. Not sabi nga ng ating Presidente, we will not lose even a square inch of our territory, even to a superpower. And we will pursue that through diplomatic channels, peaceful means, and in accordance with our national interests. Pinaigting naman ng Again mga tol, don't get me wrong, hindi natin kaaway ang China sa ibang aspeto, kalakalan, pagdating sa mga produkto, 'di ba? Nitong nakaraan nga lang, mainit na winelcome ng sambayan ng Pilipino yung sikat na artista doon sa China, si ano ba pangalan nito? Si Linda Walker, 'di ba? Sikat na sikat 'yon mga tol. Mahilig ang Pilipino sa mga chinovela. Pero mga kapatid, pagdating sa mga ganitong usapan, same people na nagmamahal sa mga Chinese people, na nagmamahal sa mga Chinese foods, na nagmamahal sa mga Chinese product, same people, hindi rin papayag na basta-basta ka na lamang aangkinan ng bagay na dapat sa'yo. Ibig sabihin, yes, gusto natin ang kanilang mga produkto, gusto natin yung kanilang mga palabas, gusto natin yung kanilang mga pagkain, gusto natin yung mindset, 'di ba? Maraming mga negosyanteng Chino dito sa Pilipinas, natatangkilik na mga Pilipino, pero pag usapang ganito, 'di ba? Dito tayo magkakatalo. Ilalaban natin to legal na paraan at hindi tayo makikipaggera sa kanila kasi alam naman natin, di ba? In the first place, wala naman talaga tayong laban sa kanila eh. Sana sa bagay na ganun mga tol, nagkakaisa tayo, no? Kahit na ano pa yung iyong political party na kinakampihan, yung iba dyan kumakampi sa mga pro-China, kumbaga. Pero sana mga tol, isipin nyo yung ating bansa, ano pa ba yung sasapitin natin? Siguro maiintindihan ko kayo kung talagang lalala ang korupsyon dito sa Pilipinas. Yung tipong naalala ko yung mga post nitong nakaraan na kailan ba tayo sasakupin ng Espanya, ng Amerika o ng Japan? Promise di na kami lalaban. Siguro frustration na lang yun dahil sa sobrang mga nakawan dito sa Pilipinas, no? Siguro kung talagang lalala yung gobyerno dito sa Pilipinas at hindi na talaga maaawat ang mga pagnanakaw, sige siguro mas magandang pasakop na lang ulit tayo, no? Ano sa tingin ninyo? Well, kidding aside mga kapatid, ang ibig ko lang sabihin dito, sa ngayon, meron pa naman pag-asa kahit papano magkaisa tayo mga tol, ipaglaban natin ang ating soberanya. Hindi sa pamamagitan ng dahas, pwede naman tayong lumaban sa pamamagitan ng pagkakaisa. Alright, anong inyong masasabi tungkol dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.